Good morning mga kabogis. Medyo hindi umulan ngayon, maski kagabi. Malamig ang panahon and it's good dahil kahit paano naka-recover ang mga bogis natin na hindi masyadong mababad sa tubig. Today is the time na kasi 1 month na mula nung the last time na maglagay kami ng fertilizer. Kaya ngayon ang date namin para maglagay ng fertilizer sa ating mga bogies. Most especially yung mga bagong dating. Kasi according to the supplier, hindi 1 month nang hindi na nalagyan ng vitamins. So we are now mixing urea and triple 14. 50-50 siya para nun balance, no? Ilan na yan? 5? 5:5. Okay. Up. We are going to mix mimix natin sila para even ang distribution natin mamaya pag naglagay na tayo sa ating mga bogies. Ano ba yung fertilizer na to? Ito yung para tumibay at gumanda ang bulas ng ating mga bogies. At the same time, kasama na dyan yung pag-induce na mamulaklak siya, no? So, ito na yung pagkakataon to give them the food that they need after the rainy season. Ngayon, maglalagay tayo ng ito na yung mixture, 50-50. 5 na itong ginagamit natin na 5 full ang ating nilagay dito, no? 5 na urea and 5 na triple 14. Okay. So ayan. So yan naman mabibili lang natin sa mga regular fertilizer store. Sa mabibili lang natin yan at napakamurang halaga, no? Actually, parang mga 40 pesos per kilo. Now, we're going to start with our fertilization do sa ating bougainvilleas. Since malaki ito, mapapansin natin, medyo malaki yung puno nito. Dito tayo, sa gilid. Sa gilid tayo maglalagay. Sige, ilagay mo yan. Yan. Then, sa isang gilid pa. Kasi malaki yung banga niya. Yan. And dito. Ayan. Ayan. Sigurado niyan, mamaya, pag ulan, ma-absorb na ng water yung fertilizer. Doon sa may mga butas. Kung mapapansin nyo, nilalagay lang natin sa gilid. We don't want the fertilizer to reach yung yung body ng ating bougainvillea. Ikaw na rin maganira eh. Para na yan. Okay na yan. 3 lang. Meron na tayong 3. And this one. The same. Isang kutsarita na hindi naman, actually itong kutsarita na to hindi naman siya yung typical na kutsaritang regular size. Ito yung ginagamit natin sa mga party natin, mga disposable. Dito sa gawin. Ay, natapos na. Ayan, takpan na. Okay. Ayan. Then, we will go to doon sa maliliit muna. From the very, dito sa malaki rin. Yan. Huwag nating itatabi doon sa puno kasi baka masunog yung ating kapunuan, ano. Okay. Let's start with
Yung maliliit from here. Tigitigisan lang yan. I-half-half mo yung dalawang gilid. Half sa isang gilid, half sa isang gilid. Half. Ayan. Dito sa kabila yan pala. The same. The same with our 21 euros. Half-half lang. Huwag itatabi sa puno, pinaka-puno niya. Ayan, medyo lakihan mo yan kasi malaki yung pot niyan. Pag malaki yung paso, kasi mas marami lupa at saka mas malaki yung plant, yung ating bogey, kailangan natin medyo mas madami. Still, lagi natin tatandaan na dapat hindi natin idikit yung fertilizer natin dun sa pinakakatawan ng ating mga bogies. Kasi yung fertilizer is very strong at makasisira ito dun sa makasusunog ito doon sa katawan ng ating mga bougainvillea. Kalahati lang, kalahati lang yan. Dapat naging isang kutsara. Kalahati. Huwag mong gagawin isa, maliit lang yan. Mainit ang fertilizer actually. Fertilizer, mainit siya. Ano yung combination nito? It's the combination of urea and triple 14. Para nun, yung urea makapagpapalakas ng kanyang katawan, makakapagpaganda ng dahon at the same time, yung triple 14 makapag-i-induce siya ng flowers dun sa ating mga bogies. Yan. Itong malaki na rin. Lagyan na natin ito. Napansin ko to, napakatamad. Hindi ko pa nakitang bulaklak nito. Puro dahon mula nung dumating. But this one is masipag. Yan. Masipag ito. At saka itong ating kulay orange yan. Actually, alam ko na yung mga pangalan nila. I have searched nasa internet yung mga varieties nila. I will just one day ilalagyan ko sila ng mga tags para nun mas maging familiar ako. Alam nyo naman, bago tayo na nag-i-start, so sabayan nyo po ako para mas pareho sabay tayong matuto kung paano mag-alaga ng mga favorite bougainvilleas natin. Bougainvilleas, okay? So marami nagsasabi, ano ba talaga yung pronunciation? Bougainvillea o bougainvillea? Ang totoo pong pronunciation niyan ay bougainvillea. Bougainvillea. So, yan. Lahat po sila lalagyan natin para noon, pag umulan, sabay-sabay nabubulas, ma-absorb ng ating mga bougainvillea ang pataba na inilalagay natin ngayon. Medyo marami po itong lalagyan natin, no? Kaya hap-hap din. Yan, tatlo yan. Tatlo. Si Pink Patch. Yan. Bigay din po ito ni Marie. Sa tulo. Yan. Si Marie po yung aking panganay. Mahilig po sa halaman yun. At kadalasan, long before nung nandito pa siya, talagang siya yung mahilig nagbibili ng mga different varieties. Pumupunta pa yan ng yung malalaki. Yung malalaki na para ng kuya po sa after Gimba or Pangasinan para lang makabili ng mga new varieties na ipapag-wrap niya. Yan. Okay. Pero ito pong mga malalaki na to, itong mga bago na to, ako na po ang ano nito, bumili na po ako ng mga varieties na naging collection ko kasi eventually ito na po yung aking magiging mother plants. Kaya nga po hinahayaan ko muna sila na kumapal, no? Lalo na ngayon off season po ng bougainvillea. Off season po, kaya ito na yung pagkakataon for them to grow at mag-produce ng long stems for us to make use
dun po sa ating mga sayon. So dito po natin kinukuha ang ating mga sayon sa mga mother plants po na yan. Yan. Ito po, ang sayon po, ito po yung ikinakabit natin o dinudugsong natin. Katulad po nito. Ito po yung dinudugsong. Pakita ko lang sa inyo, no? Ito ang pinaka rootstock, yung katawan niya. Ito po yon, no? Siyang nagbibigay sa kanila ng suporta. Ito naman po, ito po yung mga successful mga ano po, graft. Nag-graft ko na po ito. And naging successful po. Ito dalawa ang nailagay kong sayon. Dito po sa isa ay isa lang ang nabuhay. Okay. So isang kulay lang din yung isa. And this one, isa lang din, no? Medyo malungkot pa siya, hindi pa siya gaan. Ito, ilan ba yung nalagay ko dito? Ilan ba? Apat yata. Apat. Yan. Ayan po yung mga successful grafts na natin since nag-start tayo. Ito pa po. Yan. Tinanim ko po yung rootstock niya. Actually, parang buhay naman yung rootstock niya nung tinanim ko kasi may ugat. So, dinugtungan ko na lang. So, ginraft ko na lang. So, meron siyang apat na sayon na buhay. Dito, since maliit lang naman, isa lang yung nabuhay. Isa lang naman yung nilagay ko. Ito, ni-retain ko yung talagang na niya, variety niya. Kasi maganda rin naman. Imported din siya. Nung ibigay sa amin nung aking kaibigan, sabi niya, galing pa yan sa Maria Aurora. Sabi niya, ma'am, ano naman yan? New variety rin ang binili namin. So dito, hinahayaan ko din siya na sprout at siguro hindi ko natatanggalin yan, i-retain ko na yan. Dito na lang ako maglalagay uli ng grafting na iba't ibang variety ng bougainvillea. Para nun, at least ma-make sure natin na mabubuhay. So balik tayo dito sa ating paglalagay ng pataba. Ito medyo napansin ko. Ito, diligin siguro natin ito, ne? Siguro pag nakabili ako ng malaking kawa, papalitan ko ito ng lalagyan. Kasi sa lahat siya lang yung wala pang malaking lalagyan, ang laki ng puno niya. Yan. Oh, that's it. Yan. That's all for now, folks. Bye!